Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong mo kay Soriano. I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ang akin lang po lang itatanong dalawa lang po ang aking tatanong. Sige po. Ang formero po ay yung pong aming si membro na na isang Catholic po yan si yung pong Indian na namatay na babae. Mother Teresa. Mother Teresa. Siya po ba ay mapupunta sa impyerno o sa langit? Alam nyo, Nagtatanong lang po ako dahil sa yung kuro-kuro. ito po ang sagot ko, ayon sa Biblia. Ayoko po ng kuro-kuro. At huwag din kayo papayag na sasagutin kayo ng kahit sinong pastor ng kuro-kuro. Dapat sa Biblia. Nabuhay po si Mother Teresa, hindi natin nakita, hindi natin nakasama, hindi natin siya na kausap man lang. Nabalita lang po yung balita lang. Minsan yung mga balita naman, hindi naman lahat totoo. Di ba? Ayun, kung mga bagay na hindi natin alam, ang sabi po ng kasya ng Diyos ganito. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Kaya masasabi ko, ipagpasa Diyos na po natin. Kasi lihim sa atin yung buhay niya, hindi naman natin nakita puso niya, no? Ang sabi ng Diyos, ang mga bagay na lihim nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngayon kung hayag halimbawa nakita natin, pwede tayong humatol dahil hayag na nakita natin. Ang masama, nabalitaan lang natin, naku, si Paring Pedro pala may kabit, hinatulan mo na sa impyerno, hindi mo pa alam kung totoo yung balita. Masama naman yun. Kaya kailangan, ipagpasa Diyos natin yun. Bahala na ang Diyos sa Kanya. Magandang gabi po, Ginoong Soriano. Magandang gabi po. Ako po isang Baptist. Ang katanungan ko po ay tungkol po sa perpetuity of the church. Ang iglesia po ba ng Diyos na nasa Biblia, ito po ba ay nagpatuloy hanggang sa panahon po natin ngayon? Not necessarily, because we do not have the complete record of the church. The Bible is not complete about the history of the church because the church, incidents in the church that happened within the first Christians were written only up to 98 AD, the supposed date of the writing of the book of Revelation. And after that, there are no more writings about the church. So, ibig po sabihin, natalikod po ba yun? Hindi natalikod. Hindi natin, it doesn't necessarily follow. Kasi ganito po yun In the absence of the inspired writers, siyempre magkakaroon ng blackout sa history. Ngayon, yung church, yung perpetuity na sinasabi nyo, it abides, it follows. Kasi, meron pangako si Jesus Christ, upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it, ang sabi niya. Therefore, it speaks of the perpetuation of the church, but not on earth. Of course. Excuse me. So kung hindi po nyo sigurado na wala pong tiyak na tala sa kasaysayan tungkol sa iglesia, paano po kayo napaanib doon kung wala pong tala sa kasaysayan? Doon nga po ako papunta Doon po ako papunta, kaya lang ininterrupt niyo ako Kasi, yung perpetuation of the church is not an earthly matter. Nagaganap yan even in the heavens. Kasi, yung mga taong mga lingkod ng Diyos dito sa lupa, alam nyo, they continue to exist spiritually. Ewan ko kung naniniwala kayo ron, na yung nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay patay. Niwala po kami doon. Naniniwala naman kayo na yung taong naglilingkod sa Diyos, mamatay man buhay.
Kagaya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sabi ng Diyos kay Moises, ako ay hindi Diyos ng mga patay. Ako'y Diyos ng mga buhay. Kaya ako'y Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Conclusively, ang ibig sabihin ng Diyos, nung sinasabi niya kay Moises yun, para sa kanya, itinuturing niya pa rin buhay si Abraham, si Isaac at si Jacob. Dahil hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ang katunayan, sa Hebrews chapter 12, ganito po ang nakasulat. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay Na nangangatala sa langit Hmm. at sa Diyos na hukom ng lahat At at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. ayun, sa iglesia ng mga panganay ka na natatala sa langit. Therefore, yung iglesia na tunay na iglesia sa Biblia, nakatala sa langit yon. Kasama yung espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Therefore, the existence of the church continues. It is perpetuated by the promise of Christ. Kaya, naniniwala kami na ang iglesia hindi nawawala. Kasi hindi naman namamatay yung mga taong talagang naglingkod sa Diyos, kinukonsider ng Diyos na buhay yun. Kaya buo ang iglesia spiritually. Ngayon, maaari yung personahin ng mga tao, wala. Pero spiritually buo yun. Saan kami umanib? Hindi naman po ang inaniba namin yung mga tao eh. Pakinggan nyo, sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Ano ba yung narinig nila, hindi ba aral? What we have heard and what we have seen, binabalita namin sa inyo, yung aral. Sabi ni San Juan, nakita namin, narinig, binabalita namin sa inyo Upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa that amin. you may have fellowship with us, para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Paano? At Doon sa kanilang nakita at narinig na ibinabalita nila, pag tinanggap mo yon, magkakaroon ka ng pakikisama sa kanila. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yung nakita nila at narinig na aral, isinulat nila para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Hindi naman kailangang makita natin personal si San Pablo para natin siya makasama. Yung aral na itinuro niya sa pamamagitan ng isinulat, pag tinanggap mo, nagkakaroon tayo ng pakikisama sa mga apostol. Yun po ang paraan ng Biblia. Pwede po isa na lang Sige po. po. Sabi po sa Roma, sa chapter 10, verse 17 po, sabi po doon, at ang paniniwala ay Nanggagaling Nanggagaling sa sa pakikinig. pakikinig. Hindi ko sinabi ron na lahat ng paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. Apo. Tama po yun, na ang paniniwala nanggagaling sa pakikinig. Maaari ang itanong nyo, kanino kayo nakinig? Maaari itanong nyo yan, ano? Dahil kung walang tao makikinggan mo. Ang aking masasabi sa inyo, hindi po lahat ng paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. Ako, ang paniniwala ko nanggaling sa pagbabasa. Pakinggan nyo. Sa 2:15 ng ng Tesalonica. Ikalawang Tesalonica. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro Sa pamamagitan. maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Nakakapagturo ho pala ang mga apostol sa pamamagitan ng salita o ng sulat. Kaya, sasampalataya ka sa salita. Pwede. Pero pwede ka rin sumampalataya sa sulat. Not necessarily lahat ng pananampalataya galing sa pakikinig. Hindi naman nakalagay doon lahat ng pananampalataya galing sa pakikinig. May pananampalataya pong nag-uugat sa pagbabasa ng nakasulat sa Biblia. Salamat po. Salamat po. Good evening po, Brother. Magandang gabi Andy. po. Yung tanong ko po, nung kumain po si Eva ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng pagkakilala sa mabuti at masama, di po ba ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Ang tanong ko po, dahil lang po ba dun sa pagkakakain na yon, na kung ikukumpara natin sa kasalanan ng iba, nung panahon nila Moises, ni Abraham, ng iba pa mga tao noon, ay mas malaki na kasalanan kaysa ginawa ni Eva at saka ni Adan. Bakit po ganun ang ginawa ng Diyos? Itinakwil sila sa Eden. Hindi, Baka hindi mo alam yon.
Siguro magandang pagkakataon to para maipaliwanag ko sa'yo, no? Alam mo ba, ibig mo ba sabihin na yung kasalanan ni Eva, mortal? Dahil itinakwil sila? Hindi naman tinakwil ng Diyos si Eva eh. Alam mo bang ang itinakwil ng Diyos si Adan? Mas malaki kasi kasalanan ni Adan kaysa kay Eva. Alam mo kung bakit? Pakinggan mo ha? Sa 2 ng unang Timoteo. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Sabi ng Biblia, explicitly, si Adan hindi nadaya. Adam was not deceived. Kundi ang babae ng madaya, si Eva, ay nahulog sa pagsalangsang. Therefore, ang babae pala, yung pagkakasala ni Eva, galing lang sa pagkadaya. Hindi willfully, hindi feloniously, hindi intentionally done yung kanyang kasalanan. Nadaya lang siya ng demonyo. Ngayon, sino mas mabigat na kasalanan? Si Eva o si Adan? Si Adan ang wika, hindi nadaya. Ibig sabihin, nung lumabag siya, maliwanag sa isip niyang siya'y lumalabak, hindi dahil sa nadaya lang siya. Pakinggan mo ha, kapatid. Kay Adan, hindi nadaya. Mas mabigat ang kasalanan ni Adan kaysa kay Eva eh. Hinesis. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Ayan. Kay Adan, sumpa ang dumating eh. Kasi ang kasalanan niya malaki. Alam mo, malaki kasalanan niya, hindi mo dininig ang aking tinig. Ang dininig mo yan, tinig ng iyong asawa. Mas pinakinggan mo ang asawa mo kaysa sa akin, sabi ng Diyos kay Adan. Ay yung pagkapakinig niya kay Eva, pinagpalit niya yung prioridad niya sa Diyos, pinagpalit niya kay Eva. Si Eva ang pinakinggan niya, kumain siya. Kaya sumpay ng lupa dahil sa iyo, Adan. Mabigat yung kasalanan ni Adan. Mas mabigat. Mas mabigat. Kasi si Eva, yung kasalanan niya naman, kaya siya kumain, dinaya lang siya ng dyablo eh. Ang katunayan nga si Eva, may pagkakataong maligtas, si Adan wala eh. Pakinggan mo ha, sa 7 ng Usiyas. Ngunit sila, gaya ni Adan, ay sumalangsang sa tipan. Kita mo ha, sumalangsang talaga, willful. Si Adan, sumalangsang sa tipan. Si Eva, basahin natin sa Timoteo. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak. Kita mo, may chance na maligtas si Eva eh. Si Adan wala eh. Ngayon, ang sabi mo, kung ang Diyos ng pag-ibig, ba't itinakwil sila sa Eden? Kasi pangit pag nasa Eden pa sila. Alam mo kung bakit? Nasa Eden yung punong kahoy ng buhay. Na pag nakain nila yon, di na sila mamamatay magpakailanman. Kumain sila ng bunga ng pagkakilala ng mabutit masama, makakapagdulot ng kamatayan, ng sakit. Tapos makakakain sila nung hindi na sila mamamatay. Ang mangyayari ganito, halimbawa may rayuma ka, tapos hindi ka na mamamatay, kawawa ka. Alam mo bakit? Yung nangangati ka lang, mangati ka lang. Huwag ka nang maimpyerno, mangati ka lang na yung kating talagang ayaw gumaling. Nakaranas na ho kayo ng kating kinakamot mong gano'n mahapdi na'y makati pa rin. Sugat na'y makati pa. Mahirap yun. Kumain na sila ng bunga na magdudulot ng sakit. Pag nakakain sila ng bunga ng punong kahoy ng buhay, mabubuhay sila magpakailanman. May sakit ka. Halimbawa, may sakit kang kate. Biro mo, 1,000 taong kang kamot, di para kang ang hirap na hirap nun, di ba? Lalo na kung habang buhay ka ng wala ka ng kamatayan. Lalo ka ng hirap na hirap. Kaya nga ang Diyos, binigyan niya ang tao ng kamatayan, pagmamahal niya yun sa tao. Bakit po yung hindi na lang po niya, di po ba, yung pagkain na nagbibigay ng buhay, hindi na lang po binalik ulit yung kalagayan nilang dati ng Panginoon kaysa hindi. Masama na yung tanong mo. Alam mo kung ba't masama na yung tanong mo? Marunong ka pa sa Diyos niyan eh.
Hindi ba? Ano na ba nangyari? Huwag na natin pag-usapan yung hindi nangyari. Yung nangyari na ang pag-usapan natin at tuklasin natin bakit ganun na nangyari. Kasi hypothetical yun sa'yo eh. Ngayon, sabi mo, ang Diyos ay pag-ibig. Di ba pwede niyang ibalik yon? Sabi mo, ang susunod doon, gagawa uli ng mas masama pa si Eva at si Adan. Dahil alam nila, ibabalik naman uli ng Diyos eh. Naintindihan mo ang ibig sabihin, kapatid? Ganito kasi yon. Sabi mo, pag-ibig ba ang Diyos? Pag-ibig, hindi naman nawawala yung pagiging pag-ibig niya eh. Kaya nga, nung magkasala sila, agad siyang gumawa ng paraan para sila mapatawad. Ano? Alam mo kung anong ginawa niya? Tinawag niya yung mag-asawa sa korte niya eh. Adan, saan ka Adan? Nagtago si Adan eh. Kung nabasa mo na ano. Tapos, nung tawagin niya, Adan! Adan! Eh siguro na lumabas na rin si Adan dahil alam niya hindi siya makakatakas ng matagal. Adan, saan ka nang galing? Saan ka naroon? Nagtago po ako, Panginoon, kasi nahihiya po ako sa'yo. Ba't ka nahiya? Ako po kasi hubad. Sino nagsabi sa'yo hubad ka? Nakakain ka ba nung sinabi ko sa'yo huwag mong kakainin? Tamo. Yun pag-ibig yun eh. Pinaaamin niya lang si Adan eh. Di ba? Pag umamin naman, pwede naman patawarin ng Diyos eh. Nakasulat naman yun eh. Ang umaamin, pinapatawad. Eh, alam mong ginawa ni Adan, di umamin eh. Panginoon, nakakain ka ba ng nasabi ko sa'yo huwag mo kakainin? Kasi ikaw, yung binigay mong babaeng kasamahin ko, siyang nagbigay sa akin eh. Ibinalik pa sa Diyos yung kasalanan eh. Para bang kung hindi siya binigyan ng babaeng kasama, hindi siya magkakaganon. Kaya hindi siya umamin. Ang ginawa ni Adam, parang inilagay pa ang sisi sa Diyos. Samantalang sa Biblia, kung aamin ka, yung pag-ibig ng Diyos, mananatili naman yun, hindi naman mawawala yun eh. Ang katunayan nga si Eva, na nung tanungin ng Diyos, O Eva, ba't mo ginawa ito? Kasi po, dinaya ako ng ahas. Eh, tama yung sabi ni Eva, talagang nadaya siya ng ahas. Kaya may chance siyang maligtas. Pero yung si Adan, wala. Dahil talagang nilabag niya ang batas ng Diyos. Alam niya kasi siya inutusan eh. Ngayon, ang masasabi ko sa iyo doon, para maalis sa iyo yung hinuha mo na yun, na bakit hindi na lang ibinalik doon sa Eden. Kasi mababaliwala yung free will eh. Binigyan kasi ng Diyos ang tao ng free will. Yung kalayaang mamili para sa kanyang sarili. Kung susunod siya, kung lalabag siya. Yun ang prinsipyo ng Diyos. Nagsalita na po ba yung panahon po ng lumang tipan, yung ama po ba yung nagsasalita sa panahon na yon? Actually, ang nagsalita nun, anghel. Pero ang sinasabi, salita ng Ama. Kung ganun po, Pakinggan mo ha, Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang Paano siya nagsalita? sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan Sa pamamagitan ng mga propeta. ang Diyos ng wika nagsalita ng unang panahon sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. It is not God Himself that does the speaking. Inuudyo kanya yung propeta, yung mga anghel ko ano sasabihin. Yun po yung nagre-represent po yun, yung anghel sa pamamagitan ng Ama. Oo. Ngayon po, yung panahon na yon, si Kristo po ba tuwiran na nagsalita sa tao? Hindi pa. Hindi po ba? Pwede pong pakibasa sa Kawikaan 8:22 kung 8:22. sino po yung nagsasalita doon. Ang karunungan. Ang karunungan na nagsasalita. 22 hanggang 30. Oo. Ang nagsasalita rin ang karunungan. Pero, alam mo ba kung kailan sinabi yon? Hindi. Iyon, isinulat yon ni Solomon. Ano? Sa makatwid, nung isulat yan, panahon na ni Solomon. Pero nagsasalita po siya na ako yung binabanggit po na nilagay mo na nung una, kasama mo akong gumawa. Tama. Sino ang kausap? Pakinggan mo, basahin natin. 8:22. Inari ako ng Panginoon sa pasimulan ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawan ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa.
ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan, ng kanyang itatagang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ng kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang wag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, ng kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Noong mga panahon na yon, wala siyang pinagsasabihan tao noon. Ang Ama saka siya, saka ang Espiritu Santo, ang in existence, ano? Samantalang hindi niya pa ikadililika ang lupa, ni ang parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan, nang itatag niya ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ng kanyang pagtibay ng langit sa itaas, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang wag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping niya ako. Sama ko din po yung... Wala pa siyang kinakausap na tao noon. Ngayon, itong salitang ito, directed ito para sa tao, pero it was written only during the time of Solomon. Marain ng tao sa mundo no isulat ito. Thank you po. Yung... Pwede po ba ita? Sige, sige. Di po ba ginawa po yung Eden? Oh. Nailagay na po ba lahat doon yung mga kailangan, yung halaman, hayop? Meron po ba nagkulang? Lahat ng ikabubuhay nandoon. Narinig ko po sa isang yung programa na sabi nyo merong kulang. Merong ano po yung... wala akong sinabi nun. Ano po yung... Ang tanong ko kung alin yung wala Ayun sa po yung Eden. wala. Pwede mo malaman. Hindi naman kung wala. Ibig sabihin kulang na eh. No? Di po. Kompleto ang Eden. Kasi kaya nga yun isang isang lugar pa na pamumuhayan ng tao. Intended mabuhay si Adan at si Eva ron. Life everlasting eh. Wag lang silang kakain nung bunga ng pagkakilalang mabuti at masama, di sila mamamatay. Therefore, everything that will sustain a healthful life is there in Eden. Nandun lahat. May gamot na ron. Meron tubig doon. May halaman doon. Mga buhay na mga kakainin nila, no? Ngayon, alam wala sa Eden, sinasabi? Hindi ko mga po alam. Pagkakapatid ka na namin sa pananampalataya, bubulong ko na lang sa'yo. Kasi assignment ko yun sa mga pastor eh. Baka mamaya baka makalusot sa iba eh. Alam mo, marami kong sinasabi sa mga pastor. Maaari sabihin ng iba, they will take it lightly, maring tawanan nila ako, pero pag narinig nila kung anong paliwanag ko, mabubuksan ang mata nila eh. Na talagang merong mga bagay na hindi sila naiisip. Marami silang hindi naiisip eh. Kasi naman, yung pag-iisip ng tao, bigay ng Diyos yun eh. Lalo na kung Biblia ang katwiran ng alam mo, bigay ng Diyos yun, di nakukuha ng tao sa sarili yun. Pero talaga merong wala sa Eden. Sige po, thank you po. Maraming salamat din. Magandang gabi o Magandang gabi po. Eli. Ang itatanong ko lang sana ay tungkol sa isa sa 10 utos ng Diyos na huwag kang papatay. Itatanong ko lang po sana yung katayuan ng mga pulis at saka sundalo na nakakapatay na dahil sa pagsunod sa superior batas ng tao. Ano ho ang katayuan nila? Kasi maliwanag naman po yung batas eh. Batas po, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Thou shalt not kill. Ikaw, huwag kang papatay. Sabi sa lingkod ng Diyos, ano? Ibig sabihin, huwag kang papatay. Ang initiative, manggagaling sa'yo. Ang gawa, gagaling sa'yo. Yung mga sundalo, hindi nanggagaling sa kanila. They are always under the command of their officers or superiors. At miski sa batas ho, hindi ibinibilang na sa ating gobyerno. Halimbawa, may binaril lang isang sundalo na matay on orders of his superior. O kaya si Presidente Ramos, being the chief of, commander-in-chief of the armed forces,
Ang pananagutan nun, imputed doon sa nag-utos. Yung sundalo, accessory lang yun eh. Hindi ba totoong nalaman na kung sino pumatay kay Ninoy? So, alam na eh. Alam na kung sino kumalabit ng gatilyo eh. Pero hindi maparusahan eh. Dahil hindi nila mailitaw kung sino yung mastermind eh. Kasi, ang talaga may kasalanan doon yung mastermind. Parang ganito kasi. Hindi ba yung pagka merong ine-execute sa Muntinlupa nung araw, yung silya elektrika, may nagsuswitch. O pagka nag-switch yun, ibig sabihin siya na ang pumatay. Actually, kaya namatay, sinwitch niya eh. Pero kaya niya sinwitch, utos ng batas ng tao. Kaya ho, alam nyo, ang sosyedad natin, marami tayong sasagutin buhay sa Diyos. Ang sosyedad ng Pilipino. Bakit? Naglagay kasi tayo ng capital punishment eh. Yung kamatayan. Ba't tayo meron niyang capital punishment? Inalis na yan sa panahon ng 1987 Constitution, binalik na naman uli eh. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng tao merong capital punishment eh. Kaya ang mananagot niyan, hindi lang yung nagpapatupad ng batas, hindi lang yung mga wes, hindi lang yung mga pulis. Ang mananagot niyan, ang sosyedad Pilipino. Sila ang pumapatay actually. Dahil yung representante ng gumawa ng konstitusyon, galing sa mga tao yan. Kaya yung representante na nag-author nun, binigyan ng kapangyarihan ng mga tao. Kaya yung kapangyarihan ng pagpatay, bigay din ng sosyedad na Pilipino yun. Kaya hindi ho yung sundalo mananagot doon. Ang mananagot doon, yung nag-utos sa sundalo. Unang-una, ang konstitusyon na galing sa mamamayan. Because a democratic form of government is a government of the people and for the people and by the people. Kung demokrasya tayo, the power emanates from the people. And if the Constitution says that there is a capital punishment, that capital punishment is emanates from the people. Imposed on anybody who go against the law, galing sa tao yun. Ang tao ho ang nananagot sa Diyos noon. Kaya ako, hindi ako kasali ron. Hindi ako payag na mayroong capital punishment kung ang mga huwes ay kagaya ng mga huwes natin na kung yung iba'y nababayaran. Hindi ho lahat ng huwes matutuwid eh. Sabi nga ni Vice President Erap nung araw there are hoodlums in the road. May mga hoodlums yung huwes eh. Ignorant of the law, umikilos lang sa pamamagitan ng sweldo. Kaya yung isa, kamakailan lang sa Cebu, may naalis na judge eh. Gross ignorance of the law. Bakit? Merong mga nagwes lang impluensya. Meron naman, nagwes lang, nabili niya yung pwesto. Merong ganyan eh. Miski panahon ng mga papa sa Roma nung araw, may mga naging papa sa Roma dahil lang sa pere. Nabili yung pwesto eh. Kaya marami pong mga ganyang pangyayari sa istorya ng tao. Kaya ako hindi ako conforme rin sa capital punishment na sinasabi, yung papatayin mo yung taong nagkasala. Biyaan mo na siya, mabulok sa bilibid. Baka sakaling magbago pa siya ron. Ang katunayan po, alam nyo, babalita ko sa inyo. Nitong nakaraang mga buwan, nakapagbautismo po kami ng 28 doon sa mga papatayin sa Muntinlupa. Then naka-line up na ho sila doon. Mahigit daw yata 300 yung naka-line up doon na papatayin eh. Nakinig po sila sa dating daan. Tapos sumulat. Pinapunta ko yung aming OIC ng prison ministry. Nagdoktrina sila ron. Una po, nagpabotismo 26. Tapos 2. Naging 28. Kaya meron po kami ngayon doon pagkakatipon doon sa mga papatay na. At sumulat sila sa akin. Ako nga naaawa ako, meron 2 sumulat, kapatid na Soriano. Naririto kami, yung isa frame up lang Ako ikay na frame up. Yun namang isa, ako naman ikaw walang abogado, naidikdik ako. Wala ako talagang kasalanan. 2 ho sa kanila, walang kasalanan, pero mamamatay sila sa lethal injection. Pero nagpapasalamat na kami sa Diyos dahil sa loob ng kulungan, nakakita kami ng kalayaan. Sa hatol na kamatay, nakakita pa kami ng pag-asa sa buhay, sabi nila. Kaya po, ang ibig ko lang sabihin, kaya kung naikukwento sa inyo yan, ako hindi ako conforme doon sa papatayin yung mga tao. Kasi kahit masasama yan, baka sakali pagbaguhin pa ng Diyos yan eh. Kagaya nga nun, 28, biro nyo, sa maximum security. Maximum security ba tawag doon? Maximum ang tawag nila mga papatayin ng yun eh.
Ayun. Tawag ba raw gano'n? Ayun, nakakumbinsi pa ho kami 28 na nagbalik loob sa Diyos. Kaya, yung tinatanong nyo, may kasalanan, sino may kasalanan doon? Yung sundalo, siyempre may kasalanan din siya, accessory siya. Pero ang weight ho ng kasalanan doon, nandun sa nag-o-order. And in our case, the Philippines, ang may order niya ng taong bayan. Brother Eli, halimbawa ho, ako isang mabuting tagasunod. At kayo naman ay isa ring mabuting tagasunod at mabuti hong taga-akay. Sa pagpanaw ho ba natin at pag-akyat natin mas magiging maganda ang katayuan ng isang taga-akay na mabuting taga-akay at mabuting tagasunod kaysa doon sa mabuting tagasunod lang. Ay, pareho lang po yun. Actually, yung taga-akay nga, mas mataas pa yung inaakay sa umaakay eh. Kung sa Biblia ho natin kukunin, hindi naman mataas yung pastor sa miyembro eh. Pakinggan yung talinghaga ni Jesus dyan. Sa dulang. Sapagkat alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Ayan, nagtanong ang Panginoong Hesus sa mga alagad. Sa isang piging, sino ang dakila? Yung nakaupo sa dulang o yung naglilingkod na may daladala ng mga inumin, pagkain? Sino? Ang sagot ng mga apostol, pakinggan niyo. Hindi baga ang nakaupo sa dulang, tatapwat? Sino ang dakila? Yung naglilingkod o yung nakaupo? Hindi baga ikaw, yung nakaupo ang mas dakila? Siyempre, sila pinagsisilbihan eh. Ano ibig sabihin? Tatapwat ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Kita nyo? Si Kristo bilang mangangaral, naglilingkod sa dulang. Kaya parang, ang ibig sabihin nun, mas mataas pa at mas dakila pa sa paningin ng Diyos yung pinaglilingkuran kaysa sa naglilingkod. Ayun, kaya ganun ho sa aming paniwala. Hindi ko mo ako mangangaral, kayo inaaralan, mas mataas ako sa inyo. Hindi ho ganun yun. Mas mataas pa nga kayo kung ang pag-uusapan Biblia. Dahil kami, tagapaglingkod lang. Kumbaga, alipin. Kayo ang aming mga senyores at senyoras. O, pakinggan nyo. 4:5. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Kami, sabi ni San Pablo, gaya ng inyong mga alipin. Sino mataas? Yung alipin o yung Panginoon? Ang mangangaral parang alipin lang eh. Tanyo, kayo nakaupo, ako nakatayo. Gusto ko kanina pa umupo, hindi ako makaupo eh. Dahil pangit eh. Hindi ba? Sino ang naglilingkod sa dulang eh? Yun ang mas mababa, mas mataas yung pinaglilingkuran. Kung Biblia pag-uusapan. Ngayon, doon sa mga hindi sa Diyos na relihiyon, yung mga relihiyong sampay bakot na mga manluloko, talagang mataas yung kanilang mga leader. Pakinggan nyo. Basa. Kayo pumali sa mga hintil, nagpapapanginoon, umuupo sa mga... At kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hentil ay napapapanginoon sa kanila. At ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Tatapot sa inyo hindi gayon. Kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata. At ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Kita nyo? Magkaiba yung sa Diyos at saka hindi sa Diyos eh. Yung sa mga hintil, yung walang pagkakilala sa Diyos, yung kanilang mga taga-aka, yung mga taga-pangulo nila, parang mga hari. Pero sa inyo, hindi gayon. Kung sino yung dakila sa inyo, siyang maging lalong bata. At siyang nangunguna, maging parang naglilingkod. Yun ang pagkakaiba ng totoo at ng hindi totoo. Yun ho bang ikaw po isang obligasyon ng isang nananampalataya? Noong pong panahong Israel, batas ho yun. Pero ngayon hindi ho eh. Pakinggan nyo 7:5 ng Ebre. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid? Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Tanyo, saan po, sino ho inutusang kumuha ng 10? Yung mga saserdotes, Levitas.
kukuha ng ikapo sa kanilang mga kapatid ayon sa kautusan. Sa panahon natin, yun pa ba utos? Tuloy sa 12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nang palitan ng pagkasaserdote, kailangan palitan ng kautusan. Kaya inalis na ho yung saserdotes Levitas na kumukuha na ikapo, papalitan din ng kautusan. Ano ipinalit? Pakinggan nyo sa ikapo. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasyas ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Hindi ikapo, magbigay ka ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob. Kung pwedeng yung pasya ng puso yun, hindi ikapo, kung pwedeng yun ay mababa sa ikapo. Pwede naman tumaas naman sa ikapo. Kasi pasya ng puso mo. Kung ang gusto ng puso, magbigay ka ng ika-5. Hindi ika-5. Yung ikapo, pwede rin. Yun ang gusto mo Pero kung gusto mo naman ika-20, pwede rin dahil yun ang gusto ng puso mo. Yun ang batas ni Kristo. Kasi ang tawag mo sa Biblia ng batas ni Kristo sa panahong Kristiyano, batas ng kalayaan. Pakinggan niyo po. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan. At nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Tinatawag po yan sa Biblia, kautusan ng kalayaan. Kaya, meron nga freedom kung magkano gusto mo ibigay. Gusto mo, bigay mo lahat, pwede rin Di ba? Yung babaeng bao, binigay niya ho lahat Yung isang leptang laman ng niya, hindi niya na inikapo. Kasi mahirap mo na ikapo ang pay, isang pera na lang halos yun sa panahon natin Paano mo hatiin yung kukuha ka ng martilyo at saka mo pupukpukin? Sa pananampalataya ng babae, ando na lahat ang ikabubuhay niya. Sabi, basa. 9. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Tatapos siya sa kanyang kasalatan, ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatwid bagay, ang buong kanyang ikabubuhay. Hindi ikapo, sa panahon ni Jesus, yung babaeng bao ka na yun, nagbigay ka ng higit sa lahat ng nagbigay. Kasi maraming nagbigay, labis ang ibinigay. Pero yung ikang babaeng ito, sa kanyang kasalatan, ibinigay lahat ang nasa kanya. Sa makatwid ay ang buo niyang ikabubuhay. Ando na almusal, tanghalian na punang, binigay niya na lahat. Ayun ho. Salamat. Kaya hindi ho ikapo yun. Kasi kung ikapo yun, lalabas, mali yung ginawa ng babae. Dapat kasi kung ikapo, ang batas 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ganun pala ang Diyos kung mag-utos. Pagka ano inutos ko sa iyo, siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, huwag mong mabawasan. Kaya sa ikapo, bawal mong bawasan yun. Ikapo yun Yun ang batas Pero bawal mo rin dagdagan. Mga pastor ngayon huwag mong babawasan, magnanakaw ka sa Diyos. Pag sinabi mo, kung dagdagan ko, boss, okay yan, pag dinagdagan mo. Halatang mga swapang ang mga walang yung pastor ng ikapungir Pero mo, pag babawasan mo, magnanakaw ka raw sa Diyos, pag binawasan mo ikapo. Pero pag dadagdagan mo, payag sila. Samantalang sa Biblia, sabi ng Diyos, kung ano yung utos, yun ang gagawin mo. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kaya kung ikapo lang, huwag mong dadagdagan. Itong mga pastor na ito, may ikapo na, may love offering pa, may Webis pa, may Biyernes pa, may Sabado pa Yan ang panluloko ngayon sa ating panahon. Salamat po, Brother Eli. Salamat po. Magandang gabi po, Brother Magandang gabi Eddie. po. Hindi ko lang kung malaman kung ang Panginoon Jesus at ang Diyos Ama, yung Jehovah, iisa. Meron nung nakasulat sa Biblia na ako at ang Ama ay iisa. Pero hindi ho bilang ang pag-uusap doon. Kasi minsan ang iba, pagka sinabing iisa, bilang ang pumapasok sa isip nila. Yun o, maling pakahulugan sa Biblia. Kasi hindi natin pwedeng bilangin ng Diyos Hindi ko pwedeng bilangin ng Diyos Eternity yun Infinity. Si Kristo, infinity rin. Paano mong bibilangin yun? Parehong infinity yun. It is impossible to count infinity.
especially in the manner we are counting finite things, we cannot do or apply that scheme of counting in counting the infinite or the eternal. Hindi po pwede yun. Ano ibig ko sabihin? Sabi, ako at ang Ama iisa. Hindi ba? Sabi niya, ano? Alam niyo yung talata na yun, Gis 30 ng Juan yun eh. I and my Father are one. O dito sa kabila, anong sabi niya sa 8:16? Basa. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Tandaan niyo, sabi ni Jesus, kung humatol ako, totoo hatol ko. Kasi hindi ako nag-iisang humahatol eh. Hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Ilan sila? Sabi niya, hindi siya nag-iisa eh. O hindi, meron siyang ikalawa. Hindi ako nag-iisa pag humahatol ako, kundi ako at ang Ama, sabi niya. O, di ba? Kaya kung ang tanong niyo sa akin, ang intention niyo ay magbilang, ikinalulungkot ko po, hindi natin dapat bilangin ng Diyos. Hindi ko natin kayang bilangin yun. Kung ganun ho, sino ho talaga sa kanila ang tunay na Diyos? Pareho ho silang tunay. Yung Ama, tunay na Diyos. Sabi sa Biblia, 17:3 ng Juan, sabi ni Kristo, makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Nung nasa langit yung Ama, nasa baba siya rito. Tama naman yun, dahil nag-iisa lang yung Ama sa langit na tunay na Diyos, nakatingala si Jesus. Pero pag parito ni Kristo, sabi naman ni Juan, na parito ang anak ng Diyos. Ito ang tunay na Diyos. Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Dito sa lupa, maraming Diyos-Diyusan. May pumunta rito, tunay na Diyos. Yun nga yung anak. Tanong niyo sa akin, ilan ho ang tunay na Diyos? Tunay na Diyos yung Ama. Tunay na Diyos din yung anak. Hindi ba? Ay ganito kasi, pagka ba kayo tunay na tao at nanganak kayo, ano ba anak nyo, tunay na kalabaw? Hindi, tunay na tao rin. Hindi ba? Tunay na Diyos ang nanganak, di tunay na Diyos ang anak. Hindi naman po kayo, paano yun eh? Pakinggan nyo, sa isang talata ng awit, 82:1, Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Pag anak ka ng kataas-taasan, tinatawag ka na Diyos. Kayo'y mga Diyos sapagkat kayo anak ng kataas-taasan. Si Kristo, hindi basta anak. Ang sabi sa Biblia, siya'y begotten God, begotten Son. Talagang galing siya sa loob ng Diyos, ng Ama. Ipinanganak siya mismo ng Diyos. Ang nagkakamali po kasi yung iba, akala nila si Kristo pinanganak ni Maria. Ang ipinanganak po ni Maria, yung katawan tao ni Jesus. Pakinggan nyo, Jes 4 ng Ebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan... Pakinggan nyo yung salita. Pagpasok niya sa sanlibutan. Saan siya galing? Hindi siya taga sanlibutan. Pero pumasok siya sa sanlibutan. Pagpasok niya... Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun. Ang sabi nung anak, pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Di may nakahanda ng katawan para sa kanya kasi magkakatawan siyang tao. Yun ang ipinanganak ni Maria, nagkatawan tao siya. Yung ipinanganak ni Maria, yung katawan. Pero yung pagka-Diyos ni Kristo, yung kanyang pagiging berbo, ang Diyos ho ang nanganak nun. Pakinggan nyo, sabi ng Biblia. Sapagkat kangino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Di mismong Diyos ang nanganak. Yun ang hindi matanggap ng Iglesia ni Kristo eh. Na ang Diyos ay nanganak. Pwede ka man lalaki, yun. Sabi ko, kulang ang kaalaman nila, no? Para sa kanila, babae lang ang nanganganak. Pero sa katotohanan, ang lalaki ho nanganganak din. Yung seahorse, nakakita na kayo ng seahorse? Yun ho, hindi babae nanganganak doon. Lalaki nanganganak sa seahorse.
Kung sa material na gumawa halimbawa ang Diyos na ang lalaki pwedeng manganak, lalo na sa espiritu, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, pwedeng manganak ng walang asawa. Di ba? At ang sabi ng Diyos, ipinanganak kita. Yun ho yung sinasabi nung nagtanong kaninang kapatid na yung karunungan, sabi niya, bago ang nilikha ang langit, ako'y nailabas. Pinanganak na kasi siya ng Diyos, binigyan siya ng kanyang kalagayan. Yun na nga po ang nagkatawan taong Kristo. Ayun. Kaya, kung tatanungin niyo sa akin, ilan ba ang tunay na Diyos? Si Kristo'y tunay na Diyos. Nung pumunta siya rito sa lupa, marami siyang dinatnan Diyos-Diyusan, tinawag siyang tunay na Diyos. Tapos sabi naman ni Kristo, yung langit, sa langit naman may isang ama na tunay na Diyos. O edi may isang amang tunay na Diyos, may isang anak na tunay na Diyos, o ilan ang tunay na Diyos. Edi bahala na ho kayong magbilang. Parang ganito kasi. Thank you. Kasi nagkakamali dyan yung iba eh. Sabi ni iba, isa lang ang sabi ni Kristo, ako at ang ama iisa. Ang paniwala nila ngayon, si Kristo na yung ama, siya pa rin yung anak. Kasi ako at ang ama iisa, si Kristo raw yung ama, siya pa rin ang anak. Maling-mali yun. Bakit? Kung siya rin yung ama, ba't tumitingala pa siya sa taas? Pag nananalangin. Ama, paparihan ako sa'yo. Siya rin pala yun. Ama, ako rin yun. Pupunta ako sa'yo rin. Sana, ganon. Ginawang maarte si Kristo. Kasi nagkamali sila doon sa salitang, ako at ang ama iisa, nagkamali sila ron. Hindi nila alam, yung marami pwedeng maging isa. Yung dalawa pwede maging isa, kagaya ng babae at lalaki. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa'y magiging isang laman. Hindi na nga sila dalawa, kundi isa ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Di yung mag-asawa'y isa. O, ibig ba sabihin, yung lalaki, yun din ang babae? Hindi. Isa, pero iba yung lalaki, iba yung babae. Yung lalaki nakapantalon, yung babae nakapalda. Di ba? Yung babae nagbubuntis, yung lalaki hindi. Diba? Pero isa sila. Hindi na sila dalawa, isa na lang sila. Ang sabi ni Kristo, ako at ang ama iisa. Siya rin ba yung anak? Siya pa rin yung ama? Sabi ng iba, siya rin yung ama, siya rin yung anak. Lalabas, pagka ganun ang interpretasyon nyo, yung lalaki, yun din ang babae, at yung babae, yun din ang lalaki. Magulo na mundo lalabas nun. Kaya maraming kalokohan ngayon sa mga pastorel, nagpapaliwanag ng hindi nila naiintindihan. Hindi naman katakataka yun. Alam niyo kung bakit? 1:7 ng Timoteo. Na nagsisipag na sang maging mga guro ng kautusan. Bagaman, di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ano? Nagnanasa silang maging guro ng kautusan. Bagaman hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. O naintindihan ba nila yung sinasabi nila na yon? Na si Kristo rin daw ang ama, siya rin ang anak. Kung siya rin yung ama, nung bumaba siya, may natira ba ron? Wala siya, bumaba eh. Siya pa rin yun eh, di bumaba na siya. Di walang naiwan sa taas. Ganun na mangyayari, siya yun eh, bumaba. Walang naiwan. Tapos, nung papalik na siya sa langit, nanalangin sa Ama, aalis na po ako rito sa sanlibutan, babalik na ako sa iyo. Siya rin pala yun. Anong kalokohan yun? Ha? Ama, babalik na po ako sa sanlibutan sa iyo, aalis na ako sa sanlibutan, paparihan na ako sa iyo, Amang Banal. Ako rin ikaw. Walang matindi sira sa kukote ng mga pastor na. Siya rin pala yung aalis, siya rin yung pupuntahan. Ba't naman magsasalita pa siya ng gano'n, siya naaalis, siya papupuntahan? O kayo nga, halimbawa, ako pupunta ako sa tatay ko. Ako rin yun. Kaya galit sila sa akin dahil napapatunayan ko talaga sira ulo nila. Pakinggan nyo sa 5:23 ng Kawikaan. Siya aalis, siya rin ang pupuntahan. Tapos kinakausap pa, nasisiraan ng bait. May nag-usap pa silang dalawa. Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak. Tapos, Ama, luwalhatiin mo yung pangalan. Sumagot yun sa langit. Hindi luwalhati ko na at luluwalhatiin ko uli. Siya pala rin yun. Sino yung nag-uusap?
Ang ibig sabihin, binabato ni Kristo yung boses niya, tapos babalik uli gano'n. Yun ang Ama. Kalokohan niya, no? Tapos yung Ama naman sabi kay San Juan, ito ang sinisinta kong anak. Nandiyan sa tabi ni San Juan si Kristo. De binotismuhan, nabuksan ng langit, may tinig na nanggaling sa langit. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Sana, sabi niya, nung mabuksan yung langit, siya yung andyan Hoy, ako rin ito. Matindi, Ano yung babasahin mo? Kawikaan po. Sige, kawikaan. Siya ay mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Kanya maraming ulol na pastor Mga sira, di ba yung ulol sira-ulo? Kaya pati aral, sira-sira Brother Soriano, nais ko pong liwanagin kung totoo po bang sinabi ninyong ang Diyos ay hindi all-knowing. Pakilinaw po lamang. Yung all-knowing, impliedly, ang ibig nila sabihin doon, alam niya lahat ng bagay. Omnisciente ang tawag nun sa wikang Kastila. Omnisciente, saka sa Latin. Alam nyo, masama lalabas pagka lahat ng bagay alam ng Diyos Tapos nagkagulo-gulo Wala, paniwala na iba, lahat ng bagay alam ng Diyos. Pati mangyayari, pati nakaraan, pati... Hindi totoo yun. Alam na ba ng Diyos na si Satanas magluloko? Ano sagot nyo? Kung alam niya, ba't niya ginawa? Di ba lalabas, hindi it's unfair for God? Na alam niya palang itong demonyo ito'y lalabanan siya. At magpapahamak ng bilyon-bilyon tao. Ba't niya ginawa ang demonyo? Alam niya na pala. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Merong mga bagay na hindi pinakikialaman ng Diyos. Iba yung alam kaysa sa hindi pinakikialaman. Alam niyo kung alin yun? Yung sarili mong desisyon, di pinapakialaman ng Diyos yun. Binigyan ka ng kalayaan, pumili ng mabuti at masama. Hindi niya alam kung anong pipiliin mo. Ikaw ang may kalayaan, pumili 30. Basa. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Nilagay ko sa harap mo ang buhay, ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Mamili ka. Piliin mo ang buhay kung gusto mo mabuhay. Pero kung gusto mo masama, piliin mo masama. Alam ba ng Diyos kung ano pipiliin mo? Binigay na nga sa'yo karapatan ng pamimili. Alam niya ba kung ano pipiliin mo? Kaya nga ang Diyos sumusubok sa tao Pag nasubok ka niya, alam na niya. Pero pag hindi ka pa nasusubok, malay ng Diyos kung kakaliwa ka, kung kakanan ka, ikaw ang may karapatan doon. Hindi ka naman niya papakialaman Sabi nga ng pasyon, tunay na di magwiwika ang Diyos poong dakila, matuwid ka mat malisya, ay kusang magpapabaya at araw mo palibhasa. Di ba liwanag sa pasyon? Hindi magwiwika ang Diyos na poong dakila, matuwid ka mat malisya, araw mo palibhasa. Kusa siyang magpapabaya. Kapangyarihan bigay ng Diyos sa tao yon, na tayo pwedeng mamili ng anumang gusto natin. Kung ano ang pipiliin natin, ikaw lang ang nakakaalam. Pag napili mo na, alam na rin ng Diyos. Pag nakapamili ka na. Pero hanggang hindi ka pa nakakapamili, hindi alam ng Diyos yung kung ano pipiliin mo. Di ba? Tanyo si Satanas. Pagkalikha ng Diyos, di alam ng Diyos kung anong gagawin si Satanas. Nangyari pala si Satanas nagyabang. Gusto'y tumaas pa siya sa Diyos. Kagaya ng Israelita, dinilikha ng Diyos. Mga Israelita, tao niya. Mga mahal niyang tao. Siya nag-aalaga sa Israel. Tapos may ginawang kalukuhan. Alam ba ng Diyos yung gagawin nilang kalukuhan na yon? Tinan niyo yung isang ginawa nilang kalukuhan, Pakinggan niyo. At kanilang itinayo
ang mga mataas na dako ng topet na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy. Tingnan ninyo. Itong mga Israelitang mahal ng Diyos, gumawa ng matataas na dako sa topet. Naglagay sila ng mga dambanang matataas. Yun hubang mga altar na bato para sunugin ang kanilang mga anak. Ihahandog nila sa Hinom. Ihahandog nila sa Diyos-Diyusan. Yung anak nila susunod. Kayo ho, tatanungin ko kayo. Payag ho kayo. Sasagot ho kayo pag tumanong ako. Sino ho sa inyo ang susunugin yung anak nyo para ihandog sa Diyos-Diyusan? Taas ho ang kamay. Yung anak nyo, susunugin nyo, hahandog nyo lang sa Diyos-Diyusan, sa hindi tunay na Diyos. Sino ho sa inyo? Taas nyo ang kamay nyo. Buti walang nagtaas, papahuli ko na agad kay kapitan eh. Biro mo, anak mo, susunugin mo. Ganun ho ang ginawa ng Israelita. Na ang sabi ng Diyos, nagtayo sila ng matataas na dako sa topet. Biro mo, pati ang Diyos tuloy naghihinanakit, sabi nga ng pasyon. Tunay maghihinanakit ang Diyos poong marikit. Ginto, pilak, yamang muntik, sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal ka nagsusulit. Tanyo? Naghihinanakit daw ang Diyos poong marikit. Ginto, pilak, yamang muntik, hindi sa'yo pinagkait, sa Diyos-Diyusan ka, kay Baal ka nagsusulit. Ang ginawa ng mga Israelita, na mahal ng Diyos, pero mo sa pagmamahal ng Diyos, biniyak niya yung dagat, makatakas lang sila kay Paraon. Napanood yung Ten Commandments? Biniyak yung dagat, nagpakita ng iba-ibang milagro para makalaya sila kay Paraon. Tapos, nung nandun na sila sa Kanaan, nagtayo sila ng mga dambana sa topet para doon lang sunugin yung kanilang anak na lalaki at babae para ihandog sa Diyos-Diyusan. Ano sabi ng Diyos? Ulitin mo. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng topet na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko inyuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Kita nyo, sabi ng Diyos, yung ginawa nila na yon, hindi ko inuutos yon o pumasok man sa aking pag-iisip. Alam ba ng Diyos gagawin nila yan? Sabi na nga ng Diyos, hindi pumasok sa isip niya. Tapos sasabihin mo naman, alam mo yan, Diyos. Sabi ng Diyos, yung ginawa nila yon, hindi ko inutos yon. Hindi man lang pumasok sa isip kung gagawin nila yon. Alam ng Diyos o hindi? Hindi nga niya alam, hindi nga pumasok sa isip niya. Tapos pipilit mo, hindi Diyos, alam mo yun. Mag-away kayo ng Diyos mo. Yung Diyos ng Biblia, hindi ganon. Parang ganito, para maintindihan nyo po. Hindi ba pagka ikaw mag-aanak kayong mag-asawa, hindi ba ang iniisip nyo puro kabutihan sa anak nyo? Ba, 4 na buwan, 5 buwan, hihimas-himas yung lalaki. Tagal na iinip naman ako dyan. Kailan ba yan lalabas? Naku, 3 buwan pa Huwag mo apurate, baka makunan ako. Sabi nga ng babae. Paglabas niyan, sana lalaki. Ay, sana babae. Pagka lalaki pangalan natin, John. O sige, pag babae, Jonah. Sige, kasundi. Bibili ako ng kuna, bibili kong baby dress, yung may burda, kailangan maganda yung damit ng ating anak. Meron bang mag-asawang nagbubuntis yung babae? Yang walang yan, tarantado na yan, pag nagluko yan, pipisil natin ang ilong yan. Meron bang ganun mag-asawa? Wala. Lahat ng iniisip mo doon sa anak mo, lahat ng pagmamahal, ganun din ang Diyos na pag-ibig. Wala siyang iniisip na masamang gagawin mo. Tatraidurin mo siya. Pero ginawa ng Israel, ginawa ni Satanas, tinraidur ang Diyos. Gusto ba ng Diyos yun? Hindi. Iniisip niya ba yun? Hindi, sabi niya. Hindi pumasok sa isip ko yun, sabi niya. Siyempre, nung ginagawa niya ang tao, ginagawa niya ang anghel, ginagawa niya out of love and compassion. Hindi niya iniisip na magre-rebelding ganun na masyadong gagawang masamang-masama ang gagawin. Maaaring naiisip ng Diyos, magkakasala ang tao, pero hindi ganun kasama ang gagawin nila.
Kaya sabi ng Diyos, nung makita niya yung kasamaan na yun sa Israel, hindi ko man lang inisip na gagawin niya yun. Sabi ng Diyos. Alam niya o hindi? Pag sinabi mong alam niya, lalabas, tutul ka sa Diyos. Sinabi ng Diyos, hindi ko alam. Sabi ng Diyos, hindi ko iniisip na yun gagawin nila Kaya po, sa punto na yun, hindi ako naniniwalang God is omniscient. Meron siyang hindi pinakikialaman kasi kung alam niya, lalabas, malaking gulo ginawa niya. Alam niya na palang manggugulo yung demonyo, ginawa niya pa Di ba? Malalabas, parang pinaparatangan natin ng Diyos ng hindi tama noon. Kaya po, yun po ang sagot ko sa inyo. Ang mercy killing po ba ay isang kasalanan sa paningin ng Panginoon? Conforme sa sitwasyon po yan. Conforme sa sitwasyon. Kasi merong mga tao ngayon, because of modern medicine, wala na talagang malay, comatose na, hindi na magigising. Pero buhay pa. Dahil doon sa respirator, sa kung ano-anong mga ipinapagsasaksak sa katawan. Ayun. Ngayon, sabi ng doktor, gusto ko sana payuhan kayo, sabi doon sa isang nakikinig sa akin, di pa naman namin kapatid. Sana po iuwi nyo na sa bahay. Paano mangyayari, Dok? Pag inuwi namin, pagka inalis na natin yung respirator, sa daan pa lang mapapatid na yan. Nag-aano naman yung mga kamag-anak, pumunta sa akin. Kapatid, bagaman hindi pa ho kami bautisado sa inyong samahan. Kasi yung aming lolo, mahal namin sabi ho ng doktor, pag inalis daw, kasi 1 buwan na ho siya ron. Hihinga-hinga, sisigok-sigok doon. May respirator Pag inalis daw yung patay na. Ibig sabihin, pag inalis mo yung kasalanan mo. Kasalanan ba? Hindi naman po. Talaga kasing hindi naman siya mabubuhay na ng natural hindi naman siya nakakakita na, wala nang isip. Nahihirapan na lang doon. Kung gano'n ang sitwasyon, ako po di naniniwalang yun kasalanan sa Diyos. Basta sinabi na ng doktor, kasi po, meron kaming alam na gano'n Pagka, halimbawa raw, 10 araw na comatose, hindi nagigising, medyo malabo na ang pag-asa. 15 araw, 1 buwan na. Talaga hindi na magigising dahil pinaikikilos na lang nung respirator yung kanyang hininga yung puso. Merong nagsinisyak pa palagi. Yun ho siguro, yun. Pagka ganon, hindi naman na siguro masasabing yun. Pero halimbawa, meron pa namang remedyo. Sa bagay, yung sinasabi nilang mercy killing na yan, yung mga wala na talaga remedyo yan Parang yung sundalo, halimbawa, nasa gera, nabaril, alam nila, grabe yung pagkakatama ng bala. Para wag na lang mahirapan, yung kapwa sundalo, binabaril na talaga sa utak para wag nang mahirapan Ayun. Ako po, hindi ako payag doon. Kasi malay mo, gawin pang prisoner of war yun, POW. May pag-asa pa yun na mabuhay. Pagka ganun lang ang sitwasyon, di po ako payag doon. Pero pagka yung sinasabi sa Biblia na talagang wala nang magagawa yung batas ng kapangyarihan ng tao, pagpaubaya na natin sa Diyos yun. Magandang gabi po, Brother Larry. Magandang gabi po. Hindi po ba ang bawat tao ay parurusahan na naayon sa kanyang pagkakasala? Hindi po. Hindi ko mo nagkasala ang tao parurusahan. Mabait naman. Nga po yung hahatulan na naaayon sa kanyang gawa. Ayun. Yun po. Tama po ba yun? 12. Pakinggan nyo. Nagkamali nga na po ng salita. Kasi po, ganito ang punto ko. Halimbawa po sa aming mag-asawa. Meron po bang pagkakataon o maaari kayang maiharap ko ng sakdal sa Panginoon ang aking asawa sa pamamagitan ng aking pananampalataya at gawa, gayong siya naman ay hindi sumasampalataya? Alam niyo po, halimbawa kayo hindi sumasampalataya, kaya misis niyo hindi sumasampalataya. Kung mo yung mag-asawa sa paningin ng Diyos, iisa yan. Ang gusto ng Diyos mangyari, magkasundo yan. Pakinggan niyo po sa unang Korinto. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal
sa pamamagitan ng kaniyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa. Kaya ginagamit po ng Diyos instrumento yung lalaki para yung babae maging banal. Yung lalaki naman ginagamit yung babae para maging banal yung lalaki. Vice versa po yun. Kung halimbawa, kayo ang hindi banal, si Mrs. ang gagamitin ng Diyos para kayo maging banal. O kaya si Mrs. hindi banal, kayo naman ang gagamitin para siya maging banal. Ibig lang sabihin, ang mag-asawa po ay pinakikita rito yung deep relationship between a man and a woman, man and his wife. Talagang hindi sila gusto ng Diyos maghiwalay. Kailangan, ang trabahuhin ni lalaki, kung nagbabanal siya, pati misis niya maidamay niya sa kabanalan. Paano kung ayaw naman po sumampalataya ng babae? Po? Kung ayaw pong sumampalataya talaga ng babae, yung lalaki lang ang sumasampalataya. Kalayaan po ng isang tao yun, yung ayaw siya sumampalataya. Kalayaan niya yun. Hindi niyo po dapat pilitin doon. Kasi, halimbawa, hindi sumasampalataya yung asawa mo, hindi mo naman pwedeng hiwalayan yun. Hindi nga po. Sa Biblia yun, pakinggan niyo. Ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kaniyang asawa. Kung halimbawa, ang asawa mo hindi sumasampalataya at kalooban ng asawa mo na hindi sumasampalataya makipamahay, huwag mo siyang hiwalayan, sabi ng Diyos. It remains the same. Kahit hindi siya sumasampalataya, mamahalin mo pa rin siya. Huwag mong hihiwalayan, sabi. Paano po yung magiging sakdal din po kaya sa harap ng Panginoon? Hindi. Siyempre, mananagot siya doon sa kanyang gawain. Kayo, mananagot kayo sa gawain. Kanya-kanya po kasi yan Kanya-kanyang gawa, kanya-kanyang kasalanan. Isang laman, pero pagdating sa pananagutan sa Diyos, individual po sagutin ng isa't isa yan. Yun po yun. At tungkol lang po dito sa pananampalataya. Paano kung matityak na pananampalataya kagaya ng ibang relihiyon ang ginagamit na base sa Biblia? Ang ginagamit nilang Biblia, 5-5. Alin ho kaya magiging tama doon sa 5 na? Ganito po yun. Sigurado pong may mali doon. Wala ho sa dami ng Biblia ang ginagamit yun. Ngayon ho, napakaraming translation ng Biblia. May mga kanya-kanya nagsalin. Yung salin ng Jehovah's Witnesses, iniayon niya sa paniniwala nila. Yung salin ng Jehovah. Yung salin naman ng Katoliko, iniayon nila sa paniwala nila. Kaya hindi sa paramihan ng Biblia yan. Ang maganda, kumuha ka ng salin, yung mga naunang salin, yung older translations. Kasi wala pang vested interest ang nagsasalin nun. Wala pa silang masamang interest na isalin ayon sa paniniwala. Dahil wala pa namang maraming relihiyon nun. Yung mga isinalin na kagaya ng umpisa, kagaya ng Septuagint version that was translated 2 BC. Hindi, sa ngayon po, ano pang Biblia ang pinakamagandang mabasa? Siyempre yung nauna. Meron naman ang mundo nun Ako meron nun. Yung Biblia Hebraica, yung galing sa Hebreo, yung Biblia Vulgata Latina, yung tinatawag na Biblia Sacra, yan ho, matatandang Biblia. At saka ho yung Hebreo. At saka yung Griego. 3 ho yan. Meron pang Aramaico, 4. Yun ang pagkumparahin mo at natitiyak kung hindi ka na humaliligaw doon. Hindi, sa mga translation mo ngayon, alin mo pinakamaganda? Wala akong katiwa-tiwala ngayong translation, puro kalokohan ng pinaglalagay. Kaya hindi ako lalo na yung magandang balita Biblia, masyadong polluted yan Kagaya po ninyo, ano ginagamit yung Biblia? Anong translation? Ito po. Yung sali ng 1902 sa Tagalog. Yun ang kauna-unahan Biblia ng Tagalog. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. At magandang gabi po rin po sa ating lahat, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid. Ang akin lang pong katanungan ay ito. Sangayon po sa aking mga nakakausap na mga ministro, hindi ko na po babanggitin ko nung relihiyon. Sa Pilipinas daw po sisipot o lilitaw ang tunay na mga ngaral ng Diyos. May katotohanan po ba ito? Hindi po totoo yun. Nasa Pilipinas lilitaw ang tunay na mga ngaral ng Diyos. Di po. Ganito po ang totoo. Sa Pilipinas, magkakaroon ng mga ngaral ng Diyos. Tunay na mga ngaral ng Diyos. Pero hindi lang dito. Meron ho kasing hula sa Biblia na ganito sa 10:34 ng Gawa. At
Binuka ni Pedro ang kaniyang bibig at sinabi, "Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya." Ang sabi po ni San Pedro, ang Diyos di nagtatangi ng mga tao, kundi ang wika, sa bawat bansa, siya na may takot sa Diyos at gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa Diyos. Therefore, pwedeng meron lumitaw sa Pilipinas, pwedeng meron lumitaw sa Amerika, sa Hapon, sa Afrika. May marami pong bansa sa mundo more or less mga 200 plus yan mga 300. Kahit saan po pwedeng may lumitaw, at ang Pilipinas, isa sa mga bansa na po pwedeng may lumitaw na mangaral ng Diyos. Pero para susuluhin natin, hindi naman yata tama yun. Para tayo Iglesia ni Cristo nun, na sila lang ang tama, wala lang iba. Mali po yun Pakinggan nyo sa 61:11. Sapagkat kung paanong ang lupa'y nagsisibol ng pananim at kung paanong ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa Kanya, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Sabi ng Biblia, kung paano ang lupa nagsisibol ng pananim at kung paano ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na itinanim sa Kanya, gayon magpapasibol ang Panginoon ng Kanyang katwiran at ng Kanyang kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Kaya may possibility po kahit saan bansa magkaroon. Yun lang po, marami po salamat. At nais ko lang po sanang ipabatid sa inyo na kami po masugid din yung tiga pakinig. At katunayan po malapit ko na pong mapuno ito kasusunod sa inyo. Salamat. Salamat. Good evening po. Magandang gabi po. Ito po yung question ko. Gaano po ba kahalaga sa isang tao yung mapabilang sa isang relihiyon? Ibig ko po sabihin, for example po, halimbawa po isang tao kahit na po wala po siyang tiyak na relihiyon o yung hindi po siya kabilang sa specific na religion pero may sapat mo po siyang kaugnayan sa Diyos. Malaki po ba yung chance niya na masave? Alam mo kapatid, hindi po pwedeng sabihin mo na makikipag-ugnay ka sa Diyos nang wala ka sa relihiyon. Because religion really means, from the Greek word treskia, it means reconciliation. Reconciliation to God. Ang relihiyon, relegare. Religio. Treskia. Relihiyon sa Kastila. Ang ibig sabihin, muling ugnayan. Muli. Ligio. Tutay. Again. Tutay again. Religio. Galing sa wikang treskia. Religare sa Latin. Ang kahulugan nun iisa, muling pakikipag-ugnay sa Diyos. Kaya outside religion, di ka pwedeng makipag-ugnay sa Diyos. Kailangan masama ka sa tunay na relihiyon, hindi kahit saang relihiyon. At hindi ka po pwedeng makapaglingkod sa Diyos na nag-iisa ka lang. Di ba sabi sa Biblia, mag-iibigan kayo para makilala ng mga taong kayo'y mga alagad ko. Sabi ni Jesus, 13:34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao, na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ayun, makikilala ng mga tao na kayo'y mga alagad ko, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa, ang wika niya. Paano ka makakaibig kung nag-iisa ka? Mag-iibigan Ang kahulugan ng mag-iibigan, iibigin ka, iibigin mo rin yung umiibig. Kung nag-iisa ka, sabi nga ng English, no man is an island. Paano mong matutupad yung sabi ng Diyos,
patawarin mo ang iyong kapatid. Eh kung wala ka namang kapatid dahil nag-iisa ka lang, sino papatawarin mo? O, di ba? Kaya kailangan meron kang kasamahan sa paglilingkod sa Diyos. At yung kasamahan sa paglilingkod sa Diyos, yun ay alalay mo yun eh. Alalay mo yun. 4 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo nakasulat. 2. Dalawa ay maigi kaysa isa. Bakit? Sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kaniyang kasama. Ngunit sa aban niya na nag-iisa, pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbabangon sa kanya. Oh. Pagka nag-iisa ka, pag nabuwal ka, sino pa magbabangon sa'yo? Wala. Kaya ang intensyon ng Diyos doon sa fellowshipping, yung kapatirang sa Diyos, para kung halimbawa may mabubuwal, may magbabangon. 2:17 ng unang Pedro. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Oh, may kapatiran eh. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. O hindi ka nag-iisa dahil may kapatiran. Ba't ayaw mo ba sumama sa relihiyon, kapatid? Hindi naman po. Kasi yun nga, napakahirap pong mag-search sa dami ng mga religion. Hindi mahirap mag-search. Sinasabi ng Biblia, ito bigyan kita ng hint. Para makilala mo yung totoong relihiyon, kailangan ng aral nun, tama, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Punta ka na sa iba. Madali lang. Kasi, ang pamantayan nun sa talagang sa Diyos, walang mali eh. Pero pag may mali, hindi tama isa, alis ka na ron. Alisin mo na sa listahan nyo. Halimbawa, 1,000 yun, by elimination. Nakita mo. Sabi ng Diyos, tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyo walang bayad. Nagpapabayad yung ministro mo. Alisin mo na yun. Kabinyag ka, may bayad. Huwag ka na babalik. Pinagbayad ka sa binyag, wala namang bayad ang binyag eh. Huwag ka na babalik, punta ka na sa iba. Di sa iba. Ano naman ang ginawa? Wala nang bayad ang binyag. Pero pag hindi ka pa binibinyagan, nigang ka na ng offering. Lumayas ka na uli ron. Madali lang. Pag nakakita ka ng mali, alis ka na ng alis. Huwag mo nang isama sa pampagulo sa isip mo. Kasi ang Diyos ang may sabi nun eh. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God. Bakit? Kaya niya sinabi yun, whosoever seeketh shall find. Sino mang humahanap, makakasumpong. Sino mang humihingi, bibigyan. Ang kumakatok, pagbubuksan. Pagka talaga maghahanap ka, makakasumpong ka, ano palagay mo, bakit ka nakapunta rito? Siguro naghahanap ka talaga. Malay mo, nasumpungan mo na ngayon, di ba? Ganun lang yun. Tuloy mo na ituloy. Thank you po. Maraming salamat kayo. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Magandang gabi po. Dati ho ako sa Iglesia ni Cristo, pero matagal na ho akong umalis mula nung mayroon akong hindi magustuhan. Sa ngayon ho, ang aking katanungan tungkol ito sa mga bago-bagong gustong makita yung katotohanan ng dapat na maging sampalatatayanan. Doon ho sa karamihang narinig at narinig ko rin naman sa mga umpuk-umpukan, may mga katanungan ako narinig tungkol sa ilan bang talaga ang Diyos. Dahil sa sabi ng isa, may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. At sabi naman ng isa, kung noong bago lalangin ng daigdig o ang tao, nabanggit na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ang sabi ng isa doon sa nagbibilaan, dalawa ang Diyos. Alin po bang talaga ang totoo rito? Yun lang ho. Alam niyo po, siyempre, iba-iba sagot ng iba-ibang grupo. Pero ako, gusto ko kayong dalhin, hindi sa sagot ko. Ang gusto ko, dalhin ko kayo sa sagot ng Biblia. Pakinggan niyo po ang sabi sa Biblia, doon sa binanggit niyo, sa 1:26 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ayun, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang isang hindi matututulan dito, may kausap ang Diyos.
Kasi ang pangit naman nung siya lang mag-isa, nagsasalita siyang atin. Di ba? Halimbawa, nakakita ka ng isang tao. Kakain, siyang mag-isa lang. Sabi niya, kainin natin at inumin natin. Siguro, kailangan doon, kandidato sa ano yun, sa mental hospital yun. Dahil siyang mag-isa, kainin natin. Siya lang mag-isa kumakain. Ang Diyos totoo Hindi balat kayo. Ang Diyos derechahan. Ang Diyos prangka. Ang Diyos justisya. Ang Diyos lohika. Ang Diyos tunay na karunungan. Sabi niya, lalangin natin. May kausap siya. Nung lalalang siya. Talaga bang nung ang Diyos lumalalang, meron siyang kasama? Pakinggan niyo kung may kasama siya. Sa Juan 1, versikulo 1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay suma sa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Sabi po ng Biblia, nang pasimula siya ang Verbo. At yung Verbo, kasama ng Diyos yun suma sa Diyos. Sa Grego po ang nakalagay, ang Verbo kasama ng Diyos. At ang Verbo ay Diyos. Tapos, ito rin ng pasimulay suma sa Diyos. Ito rin ng pasimulay kasama ng Diyos. Ang sabi, lahat ng bagay, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nandun siya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing that was made was made. All things were made through Him, and without Him, nothing that was made was made. Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O edi andun siya. Sino? Yung Verbo. Kasama na ng Diyos yun ang una. Ang tawag ho ng Biblia ron, anak ng Diyos. Pakinggan nyo. Sa Juan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpakilala sa Kanya. Ayun, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, the begotten Son, which is in the bosom of the Father, ang sabi ni San Juan. Kaya po, maliwanag na ang kasama ng Diyos nung lumalalang siya, yung kanyang anak, kasama niya po yun. At katunayan, kausap-usap nga niya. Pakinggan nyo sa 8 ng Kawikaan. Inari sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas, samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, niyang mga parang man, niyang pasimula man ang alabok ng sanglibutan, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang wag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa sipingan niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. Ayun, sabi, nang gawin niya yung mga bagay-bagay, nasa siping niya ako. Yun ang nagsasalita, yung karunungan ng Diyos, yung anak ng Diyos, wala hong iba yan kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya, may kausap talaga, may kasama siyang lumalalang Actually nga magkausap sila Sabi, nasa siping niya ako,
Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw at na nagagalak na lagi sa harap niya. O, kita nyo? Ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. Yung anak ho, yun ang kaligayahan ng ama. Kasama niya yun nung gumagawa ng lahat ng bagay. Ang katunayan sa Kawikaan 30, versikulo 4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Nyo, sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang pangalan niya? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Di yung nagtatag ng lahat ng bagay yung mag-ama. Ayun po yun. Nasa Biblia yun. Yun po ating sagot. Magandang gabi ho. Magandang gabi po. Meron po bang nakakaalam kung kailan ang araw ng paghuhukom? Ang ama lang. Ama lang po ba? 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ang ama lang ang sabi niya. Ilan libang taon po ba ang itatagal ng mundo? Walang nakasulat sa Biblia kung ilang libong taon ang itatagal dahil alam mo, iho, ang mundo ngayon, sabi ng mga siyentipiko, 15 bilyon taon na. And we do not know kung hanggaano pa katagal. Pero sabi sa Biblia, malapit na yung pagbalik ni Kristo. Makikita nyo mga palatandaan, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang mga dako, magkakadigma, titindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Pagkatapos magkakaroon ng malaking kapighatian. Yun ang pinakahuling-huli. Pagdating na nung malaking kapighatian na yun, yung kahirapan sa buhay ng tao, makikita mo ang pagpanaog ni Kristo, sabi sa Biblia. Yun ang nakasulat. 24:29 ni Mateo. Tatapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Pagkatapos ng kapighatian, dadating na si Kristo. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.